siya nakikingatan. Ano ni Kuya na mangyari sa iyo? Kaya tiniis ka na niya ang gutom. Sinigaw mga kitain kung okay na siya. Nakakatiis ka. Nakita niya sa pain na sarap sa kinakain ko. Nang hindi alam kung ano. Dahil ang kamay mula sa pa. Ang laman ng mangkot na kinakainan nito. Nakaigip saglit si Kuya. Nagising na lang siya nung maramdaman niya nakabalik na pala si Paeng sa truck nila. Sinabi agad nito na wala na raw dapat ipag-alala si Kuya. Dahil nalaman niya hapon na bubukas sa Barangaya. Tapos hanggang nagaling pa raw na ayun sa almusal. Dahil may daw oras na pwede na tindera kung siya rin daw may ari. Kaya kung hindi nila ikinakita ng mga kapal na dumating sila sa lugar nila. Tapos yung nilira na daw yung sarap na dito kailangan sa Barangaya. Pagkakabura ka raw. Maraming nagtatay ng tindera. Sa nasakit sa kaya na pakita ay sinasadyang katihan ng bataan ng takay sa pinili na kanila dahil nagagawang nila ito sa kanya. Kaya naman na daw Kuya Bel at kaya pang ngayon ni Paeng at sinabi niya kaya ay nagpanihan ng tindera ang pagkatakal sa ulo ng Paeng. Ay dahil wala naman ito sa pagkos na may pagdisya. Parang hinihinayan ito na nakatalis lang ang mga panigan kaya pinapagkakala ang ulan niya. Tapos biglang sumulyoso si Paeng. Sabi niya kay Kuya, meron po siyang katikinan. Ang gano'n kasarap na dito at nila. Kaldereta raw yun. Kung paano niya ay nakakalimbot. Kaya ibang lasa raw na nag-share na gusto na ng sa susunod na mag-together sila doon. At inulit siya kakain at itatanungan kung anong sikreto ng recipe ng Kuya ngayon. Naiilang naman si Kuya. Gusto sana niya sa kain kay Paeng na wala bang may kanilin ng tao. Ang kasarap. Kaso nagbago yung isip niya. Dahil siya pa nung nagdiri ito ng iwana. Isip kayo ng Kuya siya. Bilang siya. Nainis talaga ang kailan niya. Nag-iunan talaga ito ng araw ko besto sa pagtitinda. Nakakatawa dito. Ang maghihirap. Gano'n na lang ang inisip ni Kuya Bel. Natignan lang si Paeng. Ay paano nang na-enjoy ang lahat ng kinain niya. Nakatulog pa nga raw agad. Kaya si Kuya siguro naman parang nilala lang siya. Iwasan lang niya yan. Nakikipahan mo sarili niya. Sunod biyahe nila sa lugar na yun ay excited pa daw si Paeng dahil makikip mo na rin ba yung masarap na ulam. Siguro din naman nagpasiguro lang ang tao para hindi na ulit yung dalasin o dito sa kanyang palayong lugar. Nagpasobra ka lang siya ang baon para mabigyan niya si Paeng. Kaso mas gusto daw pagluto ng mga kainit sa misteryosong pangyayarin. Kaya nilayaan lang rin niya. Medyo na kumain yung buwan si Kuya Bel. Sa pangalawang pagkakataon na hindi ay nakapanggaya. Isang hindi ko rin bumibigay nito. Kaya naisip niya na makapatago tayo o bagong box lang ito. Meron na nilang makita kaya wala pang customer. Pero ito marami naman bumibili. Parang narin raw si Kuya Bel na tingnan kung anong klase mga pagkakiba. Hindi ko rin. Bumabali siya na ang isa-isa. Pura ka lang raw na hindi ka tugaw ang pagkakalibo.
Mas isda. Hindi mahilig sa karne ang kuya ko. Kaya kahit ibang masarap din sa kanila ang mga putahe, ay hindi pa rin siya bumili. Pero ang nangyari si Paeng ay ang pagkain at dalawang klase ng ulang taraw ang pinuwater nito ng araw na yun. Eh, knowledge mo na pala ba? Ay, sabi ko. Kumain si Kuya din. Marami pa rin na kinain niya. Ayos pa yun, may diet kasi yan. Tapos si Paeng. Kaya nagkaibigan siya sa isang pangalawa. Narinig mo sila? Kasi nakakaiwan niya. Eh, kita lang yung iba pang posto niya. Balik kay Paeng. Napansin niya na ang posto niya. Sa isip siya ay susunod tayo niya. Ba't pinapalag mo? Kasi. Marami kasama niya. Naninigas ka. Seryoso rin. Isang niya kumakain. Si Paeng magsalita. May pumorder pa ito. Makikot ako lang sa house. Kaya nga. Init niya. So, ito yung pati mo natin. Kasi umitin pa ang ikan sa kanilya. Maligo ka nga ulit doon. Palayo sa kanilya. Kaya naman tumakbo. Panasin sa sarili nila. Tuloy sa ulan. Maris sa kanilya. Sa tiyakan sila sa kanilya. Hindi sa pihin sa Ito yan, G. ang obserbasyon niya Balik-balik na yan. sa pagkakainan sa kanilya. At hindi na sa kanilya. Sa ilan ng nangyari. Ito talaga siguro ang nakakagawa sa pamilya. Kumilos, nangyayawin at hindi pag-inot. Hindi katulad sa mga taga-kainan na maingay. Kaya para kung mag-aasawa siya ay mahanap siya ng probinsyano. Hindi maingay ang ulit. Siyempre ay isang amin sa pagkakainan sa Pilipinas. Dahil siya ang pagkakainan. Pinanggit pa rin ang pagkakainan sa kanyang niya na mag-ingat pa rin sa mga pagkain sa karinderya. Tinawanan uli siya nito kasi pangalawang beses na daw nitong kumain doon. Eh wala namang masamang nangyayari. Kaya huwag lang mag-alala si Kuya din. Dahil ligtas na ligtas ang mga pagkain sa karinderya. Hindi lang siya umilawin kasi ulit ang sinasabi ni Kuya. Eh sa amoy, nagpwede naman siya. Kaya naman yung naging aswang na yun. Ang araw na parang aswang si Paeng ng mga oras na yun. Talagang inasar pa ang kuya ko. Umalulong pang araw. Hindi naman pikon si Kuya din. Hinayaan lang niya si Paeng sa pang-aasar nito. Pangatlong beses na kumain si Paeng. Ganun pa rin ang sistema. Animong mga robot pa rin wala sa sarili yung mga kasabayan ng customer. Napansin ni Kuya din na medyo pumilim sa pwesto ng karinderya. Nung tignan niya yung poste, ay pundi na pala yung ilaw dito. Matyaga ulit na nag-iintay si Kuya din na nakatapos kumain doon si Paeng. Habang kumakain ang pahinati niya ay nakita ni Kuya na nakatingin sa kanya yung tindera. Hindi niya alam pero parang makahulugan daw ang tingin nito sa kanya. Natakot siya kaya nagsindi pa siya ng isang sigarilyo at medyo tumistan siya sa kainan. Naisip niya baka nagtataka na raw ito kung bakit laging pahinanti lang niya ang kumakain. May handa naman siyang sagot kung sakaling tanungin siya na hindi nga siya mahilig sa karne. Kahit paanong klaseng karne yan. Pero mukhang malabo naman siyang tanungin ito dahil hindi nga niya nakitang bumukaman lang ang bibig nito.
Tingnan mo ang tala bilang inyong trusted online lending app. Pinapangako po, hindi na napangako, bilang naman sa gawa. Mukha man lang ang bibig nito. Nung pabalik na sa truck si Paeng, ay hindi pa raw ito sumakay. Sa halip ay dumiretso ito sa gilid ng talahiban at doon sumuka. Nilapitan niya agad at tinanong kung okay lang ba ito. Tumango raw si Paeng at sinabi baka napasobra lang daw ang kain. Kaya siya nasuka. Inabutan ito ni Kuya ng tubig. Pagkatapos uminom ay naglakad na ito pabalik sa truck. Si Kuya naman ay napasulyap sa suka ni Paeng. Napakunot siya ng loob nang makita na parang iba ang kulay ng suka nito. Maitim. Napatingin tuloy siya sa karinderya at pagtingin nga niya ay nakita niyang nakatingin din sa kanya ang tindera. Nagsimula na raw kabahan si Kuya Rodel. Hindi na lang niya pinahalata. Kumilos siya ng normal na parang hindi siya nagdududa. Habang nagmamaneho pa uwi, ay napansin ni Kuya ang kawalan na timik ni Paeng. Madaldal daw yung pahinante niyang yun. Natatahimik lang ang bibig kapag napapaidlip sa biyahe. Kaya nagtataka siya sa pagiging tahimik nito ng gabi yun. Ang ginawa niya ay siya na ang kumausap ng kumausap dito. Kaso parang wala daw ito sa mood. Kahit binuksan niya ang alam niyang paborito nitong topic, ay mukhang hindi pa rin ito naging interesado. Kaya tinanong niya ito kung meron ba itong problema. Umiling lang si Paeng. Tapos nagtanong ulit si Kuya kung may nararamdaman ba ito sa katawan. May masakit, nahihilo o ano. Kasi nga naninibago talaga siya sa kawalan nito ng kibo. Iling lang din ang sinagot nito sa kanya. Nagbuntong hininga na lang daw si Kuya. Baka masama lang talaga ang pakiramdam ni Paeng. Pero nananalangin siya noon na sana naman ay hindi magkatotoo ang hinalang na nangyayang daw na ito. Nababahala talaga ng mga sandaling yun si Kuya. Sa tuwing mapapasulyap siya sa katabi niyang pahinante, ay nakatulala lang ito. Parang wala sa sarili, tulad ng obserbasyon niya sa